At sa umagang ito, sa mga Bibles po natin, sige po, tayong lahat ay tumayo bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sa 1 Samuel chapter 7, nasa page 261 po tayo ngayon. Ang ating pong binabasang Bible ay Tagalog translation. Translation, ibig sabihin, lingwahe. Kasi ang original na Bible ay sinulat sa lingwahe na hindi naman natin alam basahin. So, tinranslate sa lingwaheng Tagalog. At ang version, so sa pagtatagalog, sa Filipino ng Bible, maraming version. Ito pong hawak natin at babasahin natin ay Magandang Balita, Biblia version. Kasi meron ding Pinoy version, meron ding Ang Salita ng Diyos version. Yan po. Sa verse 2, doon po tayo mag-start. Pagkalipas ng 20 taon, mula nang dalhin sa lungsod ng Hiraim ang kaban, nalungkot ang buong Israel at humingi ng tulong kay Yahweh. Sinabi sa kanila ni Samuel, kung talagang buong pusong nanunumbalik na kayo kay Yahweh, alisin ninyong lahat ang mga Diyos-Diyosan at ang imahe ni Astarte. Italaga ninyo kay Yahweh ang inyong sarili at siya lamang ang inyong paglikuran. Kapag ginawa ninyo ito, ililigtas niya kayo sa kapangyarihan ng mga Filisteo. Kaya, itinapon ng mga Israelita ang kanilang mga imahe ni Baal at Astarte, at si Yahweh na lamang ang kanilang sinamba. Sinabi pa ni Samuel, ikunin ninyo sa Mispa ang buong Israel, at doon ipagpanalangin ko kayo kay Yahweh. Nang matipon sila sa Mispa, kumuha sila ng tubig at ibinuhos sa harapan ni Yahweh bilang handog. Maghapon silang nag-ayuno at nanangis ng ganito, nagkasala kami kay Yahweh. Noon sa Mispa ay nanungkulan si Samuel bilang pupong sa sambayan ng Israel. Nabalitaan ng mga Filisteo ang pagkakatipon ng mga Israelita, kaya humanda sila upang digmain ang Israel. Natakot ang mga Israelita nang mabalitaan nilang sasalakayin sila ng mga Filisteo. Sinabi nila kay Samuel, huwag kang titigil sa pagtawag kay Yahweh upang iligtas kami sa mga Filisteo. Nagpatay si Samuel ng isang pasusuhing tupa at sinunod niya ito ng buo bilang handog kay Yahweh. Nananalangin siya na tulungan ang Israel at dininig naman ni Yahweh ang kanyang panalangin. Samantalang naghahandog si Samuel, palapit naman ng palapit ang mga Filisteo. Ngunit ginulos sila ni Yahweh sa pamamagitan ng malalakas na ulo at nagapis sila ng mga Israelita. Mula sa Mispa, hinabol ng mga Israelita ang mga Filisteo hanggang sa Beth-car at pinapatay nila ang bawat mahuling kalaban. Pinapatay nila. Pagkatapos, naglagay si Samuel ng isang malaking bato sa pagitan ng Mispa at ng Sen bilang alaala. Tinawag niya itong Ebenezer, na ang ibig sabihin, tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito. Natalo nila ang mga Filisteo at hindi na nangahas pang magbalik ang mga ito sa lupaing sakop ng Israel. Nabawi ng Israel ang mga lungsod at lahat nilang lupain na nasakop ng mga Filisteo mula sa Ekron hanggang Gat. Nakipagkasundo rin sa mga Israelita ang mga Amoreo. Habang buhay, nanunungkulan si Samuel bilang hukom sa Israel.
Taon-taon, nagpapalipat-lipat siya sa Bethel, Gilgal, at Mispa upang lutasin ang mga usapin ng mga Israelita. Pagkatapos, umuwi siya sa Rama at doon ipinagpapatuloy ang kanyang pamamahala bilang hukom. At doon nagtayo siya ng altar para kay Yahweh. Maraming salamat o Diyos sa iyong mga salita na aming nabasa. Langin namin, Banal na Espiritu, ang iyong mensahe ay marinig ng aming mga Espiritu at may sa pamuhay namin, makilala pa namin lubusan ang aming Diyos na kanyang lilingkuran sa istorya ito, Panginoon, na nabasa namin na tunghayan sa iyong mga salita. Purihin ka, aming Ama. Maraming salamat po. Amen. Amen. Tayo po ay mga kaupunan. So, last week ay na aral natin na sinuli yung kabanatipan. Bakit ba sinuli? Kasi nga nagkaroon ng bukol. Marami ang namamatay. Yung kanilang Diyos na si Dagon ay taob ng taob. Bawat bayan na dalhan nung kabanatipan ay may nangyayaring masama sa mga Pilisteo. So, sinuli nila. At doon sa storya last week, walang banggit tungkol kay Samuel. Tama? Hindi nabanggit na sinalubong ni Samuel yung kabanatipan. Natunghayan natin last week na may pinamahala. Sino nga ang pangalan ng pinamahala? Tandaan ba natin? Si Eliasar. Napunta kay Eliasar ang pamamahala sa kabanatipan. Bakit kaya napunta kay Eliasar? Kasi may mga tao na gustong tingnan yung kabanatipan. Anong nangyari sa mga tao na yun? Mga Israelita to sililip nila ang laman ng kabanatipan. Namatay lahat sila. Ayun, kaya maraming natakot din ng mga Israelita. Kung isipin natin, di ba nung bago makuha ang kabanatipan, ay napatay yung dalawang pari, na anak ni Eli o ni Eli, si Hophni at si Phinehas. Tapos, nung mabalitaan ni Eli, namatay din siya. Tapos yung mga asawa ni Phinehas, napaanak, Ikabod ang pinangalan dahil wala na daw ang presensya ng Panginoon. So, kung titingnan natin, ano ang nangyari ano kaya ang nangyari sa mga Israelita noon? So, wala ang kabanatipan at walang mga pari. Ay, napatay si Eli, napatay yung dalawang pari, anak ni Eli. So, sino kaya ang namahala sa templo? Ang speculation, nung sila ay masakop, nung makuha kabanatipan, ang Shiloh. Tandaan natin ng Shiloh. Yung Shiloh, nandun ang tent, tabernacle, nandun ang mga paghahandog. Di ba doon pumupunta ang nanay ni Samuel, saka ang tatay niya, si Elkanah, taon-taon. Ang speculation, sinira yun ng mga Pilisteo. Kaya, tama rin na walang balikan yung kabanatipan. Kaya magtataka tayo, bakit hindi na sa Shiloh? Kasi wala na doon tagapag-ingat. Malamang wala na yung lugar. Kasi sinira na. Wala nang ibang maintain. Kaya napunta kay Ebenezer, o Eliasar. Eliasar ang napagbigyan. At wala nang banggit doon niya. Sa story na yun, walang banggit tungkol kay Samuel. At dito, sa verse 2, makikita natin, ilang taon raw? 20 years, no? Ang nakalipas bago lumitaw si Samuel. So, tama. Di ba, si Samuel noon ay bata pa, dinala, kaawat lang sa pagsuso sa nanay niya, yung pagpapalagdede, no? Ang gatas. Dinala na. Tapos, saka nakarinig sa Panginoon, siguro mga
Ayan, marunong na magsalita, 6, 7 years old, siguro, pwedeng 10. No? Bago, after 20 years, ilang taon na si Samuel this time? Malamang nasa 30s, no? Or late 20s. Speculation lang, kasi wala nang binanggit na edad. At ang magiging basehan lang natin is sa kultura. Sa kultura ng mga Hudyo, pag ikaw ay less than 30, wala ka pang, parang hindi ka pa legal age. Sa Pilipinas, ngayon tayo ay 18. Sa pagpatak mo ng 18, ay legal na. Pwede ka na, ang mga gagawin mong kabulastugan, sagot mo na. Pag below 18, sagot ng magulang mo. Yan. Pag below 18, ang magulang mo, pinapatawag ka. Pero pagka 18 ka na, ikaw na yon. So, paano natin nasabi na malamang 30 years old na si Samuel? Kasi nga, una, 20 years, no? 20 years nung makuha yung kabanantipan. No? 20 years, saka muling nabanggit ang pangalan ni Samuel. Ayun, si Jesus, kung titingnan natin din ang ating Panginoong Jesus, kailan siya muling bumalik sa senaryo? No, matagal siyang nawala. Ang huling account sa kanya ay nung pumunta sila sa templo, nakauwi na yung mga magulang niya, nagpaiwan pala sa templo, at naikipag-usap sa mga tagapagturo ng kautusan, at namangha ang mga tagapagturo ng kautusan. Ayan. Ay nung mahanap na muli at bumalik, wala nang banggit kay Jesus until nung 30 years old na siya. Ayan. So, by the culture ng mga Hudyo, ay ma-assume natin na around that time, no, mga 30 years old, muli, which is nagsisink, no? After 20 years na ang kabanantipan ay nasa pangangalaga ni Eleazar, 20 years ay pinamunuan ang mga Israelita ng mga Pilisteo. Pwedeng pinamunuan or inaagawan ng mga territory o sinusugod ang mga ani, kinukuha. Yan. So, nahihirapan sila. Kaya yung verse 2, makikita natin, ang binanggit doon, nalungkot ang buong Israel at humingi ng tulong kay Yahweh. 20 years. No? So, siguro, sabi nila, enough is enough. 20 years na. So, kung isipin din natin, malaki ang impact sa kanila nung pagkaagaw ng kabanantipan. Nabago ang kanilang pag-iisip. So, ibig sabihin, kahit ang kabanantipan ay nasa amin na, masaya kami, pero hindi na ito tulad ng dati namin gawin na pag dinala namin ng kabanantipan, ay susunod si Yahweh. Kasi, nangyari na yun, na hindi nga sila nanalo. Hindi na rin kabanantipan. So, nagkaroon sila ng idea na hindi yun ang tamang approach. So, for 20 years, ay tiniis nila ang Filisteo at nalungkot sila. This is as a nation. As a nation, hindi lang isang tribo, kasi may 12 tribes of Israel, no? Hindi lang isang tribo, kundi yung 12 tribo na yun ay nagkaisa na sobra na. At kaya sila ay nanumbalik kay Yahweh sa Panginoon. At nung manumbalik sila sa Panginoon, ito ang unang niresolve ng Diyos sa kanila. So sa kanilang paghihirap, sa kanilang uncomfortable way of living, hindi magandang pamumuhay, laging takot, kasi baka mamaya salakayin na naman sila. Ito ang unang binanggit ng Panginoong Diyos sa kanila. Ako lamang ang inyong sasambahin. Yan. Yun ang unang niresolve ng Panginoon. Which is consistent
Ang Diyos ay consistent. Yan din ang unang commandment. Diba nung inalis sila sa Egypto, yung mga ninuno nila, dinala sa lupang pangako, along the way, no, sa Mount Sinai, sa gitna ng mga kulog at kidlat, isinulat ng Diyos sa tablet, ang una niyang utos, walang magiging ibang Diyos. At nung maranasan muli ito ng mga Hudyo, ng mga Israelita, o Hebreo that time, ay inulit na naman ng Panginoon. Kasi nakakalimot ang tao. Nakakalimot tayo. Pagka maganda ang buhay, nakakalimutan, madaling makalimutan ng Diyos. Madaling makalimutan ang responsibilidad natin sa Panginoon. Yeah. So, God is the one who calls exclusive devotion to Him. Walang ibang pwedeng hingan. Walang ibang pwedeng lapitan. At ito yung lagi nating sinasabi na kaibahan o dapat maging kaibahan natin mga Kristiyano, mga born again. Diyos lamang tayo, sa Panginoong Hesus lamang tayo, hihingi. Pag tayo ay mananalangin, sa Diyos Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Hindi sa pangalan itong nabuhay na ito na maganda ang kanyang ginawa, naging spiritual siya. Hindi sa pangalan ng mga nasulat sa Bible, no? Hindi sa pangalan ng mga apostol, hindi sa pangalan ng kung sino mang warriors o faithful men of God in the past. Hindi. Ayaw ng Diyos ng gano'n. Kaya kung tayo mananalangin, sa Kanya lang. At kung tayo ay magpubigay ng papuri, sa Kanya lang. Kaya ang sinasabi natin sa iba, okay na yung iba. Tama naman na naniniwala sila sa Diyos, kay Jesus Christ. Tama na yun. Ang problema lang, pag humingi, pag gusto ng magandang ani, dito hihingi sa isang personalidad na to. O tinatawag nilang mga magandang naging spirituality, mga sinasanto. Ayan, yung term niya na ginagamit. At sa kanya, magbibigay ng papuri. Pasasalamat pag maganda ang naging ani. Yung mga mangingisda, may sarili din. O yung mga ibang field, yung mga hindi magkaanak, dito pupunta. At dito daw siya magbibigay ng magandang fertility para magkaroon ng anak. Ayaw ni Lord ng gano'n. At yun ang nag-cause, yun ang naging dahilan kung bakit ang buong Israel that time ay nakaranas ng kalungkutan. Kalungkutan na bigay ng mga Pilisteo for 20 years. At saka rin, 20 taon. 20 taon bago na-realize na may Diyos pala kami. At yun ang unang ipinaliwanag ng Diyos sa kanila. Ako lamang, sabi nila. Kung meron kayong aasahan, ako lamang. At yun ang unang mensahe ng Panginoon sa atin ngayon. Siya lamang ang tanging kailangan natin nalapitan, naasahan, at bigyan ng papuri at pagsamba. Hindi ang ating mga achievement sa buhay, hindi ang ating trabaho, hindi ang ating skill, ang magbibigay sa atin ng mga pangailangan natin, tanging ang Panginoon lamang. At pag titignan natin sa history ng Israel, down the road, no? Actually, hindi natin matatouch sa Book of Samuel, but down the road, at alam naman natin, ng bansang Israel, dahil sa daming beses na sinasabi ng Diyos, ako lamang, from Moses pa, since Moses time, ako lamang. Ito nga, Samuel's time.
Ako lamang ang inyong sasambahin. Itapon nyo ang mga estatwa ni Astarte, ni Baal. Si Baal kasi ay that time, siya ang Diyos ng kalikasan, weather. At sa panahon na yon, dependent ang mga tao sa tubig, ulan. Pag walang ulan, walang pananim na mabubuhay, walang ani. Pag walang ani, walang kakainin, walang prosperity. Kaya nananalangin sila kay Baal. Bigyan mo kami ng magandang ani. Si Astarte naman, siya yung kanyang partner. Astarte is parang babae. Ganun ang mga tao noong unang panahon. At ang gusto ng Diyos sa Israel, hindi kayo ganun. Ako lang. Kung may hihingin kayo, kay Yahweh, hihingi. Hihingi ng magandang ani, kay Yahweh. Hindi kung kani-kanino. Sa history ng Israel, natutunan lamang nila. Pakinggan po natin ito Natutunan lamang nila na itapon talaga ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan nung sila ay ipatapon, hulihin ng Babylonia. Hinugot sila from Jerusalem, dinala sa Babylon, yung Iraq ngayon. Iran. Alin man doon sa dalawa. Mukhang Iran. Mukhang Iran. Doon ang Babylon. So, from Jerusalem, dinala sila sa Babylon. Doon lamang sila nationwide na-realize itigil na natin itong pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, pakinggan natin ang sinasabi ni Lord. Ako lamang, exclusively, ang inyong sasambahin. Kasi pag hindi kayo nakinig, ay may matinding correction na gagawin si Lord. Na-correct naman sila. Kaya lang, talagang nahugot sila sa kanilang lupain, nagkawatak-watak sila, diba, ang mga Hudyo kung saan napunta. Ayan. Doon lamang nila natutunan na si Yahweh lamang talaga ang kailangan nilang sambahin. Huwag na natin paratingin doon. Ito nga mga Israelita na to, 20 years na nagtiis sa Filisteo bago nila na-realize na lumapit sa Panginoon. Iwasan natin. Ang Panginoon din, nakilala at pinatunayan niya na siya ay maawain at tumutugon sa mga nagpapakumbaba, humihingi ng tawad, yung nagre-repent. So verse 9, nakita natin doon. Si Samuel ay nag-alay sa Panginoon, the usual offerings na ginagawa nila. Kailangan ay tupa na bata pa, at this time ay inihandog kay Yahweh buong buo. Walang parte na kinain ng tao. Lahat yun ay sinunod. Sa kanilang panalangin, dinidig ng Panginoon. Dahil, bago tong verse 9, nabasa natin, yes, Samuel, tatapon na namin ang mga estatwa ni Baal, si Yahweh na lang ang aming sasambahin. Dahil doon, ay sinabi ni Samuel na, tara, punta tayo sa Mizpah at doon natin ideklara, ipakita sa lahat na tayo ay nanunumbaling na sa Panginoon. Yan. So, ganun na lang yung ginawa. Nagtipon sila sa Mizpah, nag-alay sila, meron pang isang nabasa tayo, diba? Nagbuhos pa sila ng tubig. Yun ay mga ritual representation ng kanilang pagsisisi. Ano pang ginawa nila? Nag-ayuno sila. Tama? Nabasa natin, nag-ayuno. At anong isinisigaw nila? Nagkasala kami kay Yahweh. Yun po ang repentance. Kinikilala na nagkamali at sinasabi, dinideklara na, ikaw lamang Panginoon ng aming Diyos. Patawarin mo po kami. Kaya naman, dumidinig ang Panginoon. So, yan din ang malimit na katuroan na maririnig natin. Kapag ka meron tayong prayer request, ay
unahan na natin ang pagsisisi. Confession. Unahan na natin na humingi ng tawad. Kasi yun ang nagiging pattern in the past. Kung mayroong kang kasalanan, may kasalanan ng Israel, humihingi ng tawad, naghahandog bilang simbolo ng pagsisisi. May mga ritual na ginagawa para simbolo ng pagsisisi. At ang Diyos ay tumutugon sa kanilang panalangin. Ayun. So, nagiging pattern yan. No? Kapag ikaw ay ipakumbaba sa Panginoon, itataas ka na. At pagkakawarin, i-restore ang mga nawala, ibabalik ang mga nawala at higit ka. Ayun. So, ang pangalawang pakilala ng Panginoon sa atin ngayon ay siya ay maawain at tumutugon kung ikaw ay tunay na nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa iyong mga kasalanan. Ano yung pangatlong pinapakilala ng Panginoon sa atin ngayon? Siya ang iyong defender and deliverer, tagapagtanggol at tagapagligtas. So, dito, yung sa story, nung malaman ng mga Pilisteo na nagtipon-tipon sa Mispa, lugar po yung Mispa, sabi ng mga Pilisteo, nagsisimula yata silang mag-gather ng military at sasakupin siguro tayo. Unahan na natin. Naghanda ang mga Pilisteo, nagmarcha papuntang Mispa. Pero, paparating pa lang ang mga Pilisteo dahil ang mga Israelita ay humingi ng tulong kay Yahweh, nagpakumbaba, nagsabi na sila ay nagkamali, nagkasala. Ang Panginoon, napakadaling sa Kanya na ipagtanggol ang Kanyang bayan. At tayo rin yun. Tayo rin yun. Pag tayo ay nagkamali, o humingi tayo ng tawad sa Panginoon, at ipagtatanggol tayo ng Diyos sa sino mang umaaway, kumakalaban sa atin. Ang Diyos ay sa history ng Israel, mga makikita natin na talagang kumikilos siya. Ang tawag ng iba dyan ay holy war. Sa secular, holy war. Kaya meron yung counterpart nila, jihad sa mga Muslim, di ba? Jihad is a holy war. At ang alam ko, kapag ikaw ay nag-participate sa jihad, malaki ang reward mo sa heaven. So may mga ganong mindset sila noon. Yung pagtitipon sa Mispa, hindi po yan first time na nangyari kina Samuel. Hindi yan first time. Nung panahon pa noon ay nagtipo na sila doon. At ang ginawa nga ay preparation sa pakikipagdigmaan. Kaya alam nila yun, ng mga kalaban, na historically, pag nagtitipon sa Mispa, ito ay para sa isang digmaan. Kaya lang, iba ang means o iba ang intention bakit sa Mispa sila nagtipon. No? Ang kinasabi, ito ay paghingi ng kapatawaran sa Panginoon. Pagdedeklara na, ikaw lamang o Diyos ang aming Diyos. Kaya lang, sa mata ng outsider, especially ng mga Pilisteo na umaapi sa kanila, akala nila ito ay paghahanda sa pakikipagdigmaan. Kasi Mispa, in the past record ay nagtipon sa Mispa at lumusog sa digmaan. Kaya naman, nag-act sa balutan o naghanda ang mga Pilisteo para makipagdigma. At ito nga nangyari, di ba? Dahil nauna na ang paghingi ng tawad, nauna na ang restoration sa Panginoon, no, kay Yahweh. Si Yahweh na ang nakipagdigma
laban sa mga Pilisteo. Ginulo ni Yahweh ang mga Pilisteo. Kaya, ang ginawa na lang ng mga Israelita, hinabol na lang sila hanggang sa dulo ng mga lupain na tinakbuhan ng mga Pilisteo. Ayun. Meron pa bang pinakilala ang Panginoon? Ayun. Pang-apat, na pagpapakilala ng Panginoon dito sa story na to, na ang Diyos ay worth remembering. Karapat dapat laging parangalan, tandaan. Pag sinasabi mo kasing tatandaan kita o inaalala kita, sa panahon natin ngayon, ito ay mga celebrations. Yan. So, ang Pilipino, napakaraming holidays. Yung mga holidays para sa mga personality. No? May holiday para sa mga bayani natin. Diba? Walang pinagkaiba yun sa sinasabi dito na kaugalian ng mga Israelita na tandaan. At hindi lang basta tandaan sa mind. Gumagawa sila ng mga struktura na magpapaalala sa kanila. Ito ay pagpapaalala na ang Diyos ay naging mabuti sa kanila. At anong sinabi dito? Verse 10, naglagay si Samuel ng isang malaking bato bilang alaala. So, malaking bato, yun ay monumento sa panahon natin, statue sa panahon natin, bilang alaala. Naalala ko tuloy yung EDSA Shrine. Yun ay pagpapaalala ng EDSA Revolution. No? Kaya lang, after may erect yung EDSA Shrine, yun naman yung panahon na nag-earthquake, no? From Baguio, ang haba ng earthquake na yun. Yun din yung panahon na kung saan maraming brownout. Naging uso nga ng mga regulator. Automatic na nagpo-protect sa mga makinarya. Doon din na uso yung mga pag-aalsa ng mga militar sa gobyerno. Nung may tayo na yun. Pero nationwide, ang mga Christians ay nag-conduct rin ng meeting, gathering for repentance on behalf of the whole nation para matigil na yung kaparusahan na yun. Yeah. At walang pinagkaiba yan. Yan ay kaugalian. At magandang kaugalian yan na kung saan meron kang itinatayo bilang pag-alaala. Yun nga lang, kailangan nasa tama yung pag-alaala. Diyos ang naitataas. Ayun. Diyos ang naitataas. Hindi kung sinong Poncio Pilato. Hindi kung sinong personalidad. Pag yung itinayo mo na alaala, malaking bato, statua, monumento, holiday, importanteng date sa buhay mo, na celebrate mo taon-taon, pag ang inaalaala mo dyan ay ibang tao, hindi ang Diyos, ay binabiolate mo yung unang kahilingan ng Diyos. Siya lamang. So dito, bilang alaala, na tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito. Pinangalanan, Ebenezer. So, meron akong, alam yung ating teacher lang sa UPLB, ano bang tinuturo niya, complex mathematics yun. Ebenezer ang pangalan niya, taga Bicol. Ang galing sa chess. Ebenezer, ngayon ko lang naalala. Biblical pala yun. Ebenezer. Ibig sabihin, tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito. Pag
Pag tinrace kasi natin dun sa mapa, no? Pag tinignan mo sa mapa, from Mispa hanggang doon sa pagitan ng Sen, ano? Hanggang pagitan ng Sen. Pag tinignan mo kung gaano kalawak yun, ang tinakbo nila. Ibig sabihin, hanggang doon ay nalipol nila yung mga umatake sa kanila. Na walang kahirap-hirap. Walang kahirap-hirap dahil tumatakbo eh. Madaling makipaglaban pag ang kaaway mo tumatakbo kaysa lumalaban sa iyo ng harapan. Dahil yun kay Yahweh. At si Yahweh ang itinataas. Yun ang pinaka-importante. Yan, sa mga birthdays natin, birthday, yan, sa June, maraming birthday celebration. Ang Panginoon ang ating itaas. Sa mga achievements natin, bagaman tayo ang nag-effort, ang Panginoon ang bigyan ng papuri. Minsan, hindi talaga kayang tanggapin ng mundo yun. Pero tayo, sa atin mga Kristiyano, sa atin na si Yahweh ang pinagtitiwalaan, sa Kanya, sa Panginoon Jesus, ang papuri. Narating natin yung lahat ng meron tayo dahil sa Kanya. Tinulungan tayo ni Yahweh hanggang dito. Yung hanggang dito na yun ay hindi ng lugar. Hanggang sa panahon na ngayon. No? Imagine niyo, ilang taon na kayo. Hanggang ngayon, hanggang dito, ay nandun ang tulong ng Panginoon. God is worth remembering. Ano mang pinagdaanan natin, maganda man, hindi man maganda, challenging, madali, worth it or costly sa atin, ang Diyos ay laging kasama, laging nandun at siya ang dapat may taas. Siya ang dapat may taas. Kahit na yung mga kasama natin ay parang paasa, mga ganun, di ba? Paasa, yung iba. Tayo yung sobrang effort. Sa Diyos pa rin ang patuloy. Maaaring tayo ay i-recognize ng mundo, kilalanin dahil sa effort natin. Pero tayo, ikaw, pag ni-recognize ka ng mundo, ikaw naman ang mag-recognize sa Diyos. Yun ang pinaka-magandang senaryo. Na hindi mo na-achieve yan kung wala ang Diyos na tumulong sa'yo. Yun ang pinaka-magandang senaryo. At yun ang pinapaalala ng Panginoon sa atin ngayon. Marami tayong ma-achieve sa buhay. Dapat, sa Kanya pa rin ang papuri, pagsamba. Huwag natin kalilimutan. At panghuli, through Samuel, God rules over the land. So dito, sa nabasa natin, sinabi na si Samuel ay naging hukom. After nitong event na to, siya ay naging hukom ng mga Israelita buong buhay niya. At paikot-ikot siya. Sa Rama, taga ron siya taga-ron yung parents niya sa Rama. Umiikot siya sa Bethel, Gilgal, ano ba yung isang pangalan ng lugar na yun? Umiikot-ikot lang siya. At kung saan siya nandun, ay nagtatayo siya ng altar para sa Panginoon. Especially sa Rama. Nagtayo siya ng altar sa Panginoon. Pag ang Bible ay nagsasabi na nagtayo ng altar, ibig sabihin ay merong special part sa buhay niya na talagang doon ginaganap ang mga pagsamba sa Panginoon. Altar. At napakaganda na maging gawin natin yun. Na meron tayong altar. Ibig sabihin na ini-specialize natin ang mga lugar, ang mga bagay na ginagawa natin. Yan, laging may bahagi ang Panginoon sa buhay natin. Binibigay natin sa Kanya. Kaya ating pananalangin, bahagi ng ating altar. Huwag natin kalimutan. At ang Diyos ay nangunguna via the leaders. At yan naman ay consistent. No? Sa New Testament, sa Apostle Paul, sinabi niya, walang tao na nasa government, walang sino man na nalalagay sa government na hindi kalooban ng Diyos.
si BBM, yan, yung mga naging presidente natin, Corazon Aquino, Fidel Ramos, yung mga recent lang, no? Joseph Estrada, Noynoy Aquino, Gloria Macapagal Arroyo, lahat ng yan ay kalooban ng Diyos na mamuno sa atin. Kahit na sa barangay level, ano bang pamunuan, yan ay kalooban ng Diyos. Dalawang bagay. Una, kalooban ng Diyos dahil kayo, mga citizens, tayo, ng mga tao, ay naging matapat, naging maka-Diyos. Yan, yun yung unang bagay. Dito, makikita natin, ang mga Israelita ay nanumbalik sa Diyos. Tinakwil nila ang mga Diyos-Diyosa, si Baal, si Astarte, si Yahweh lamang ang kanilang sinasamba. At na-experience nila ang kagandahan. Pag ikaw ay sumamba kay Yahweh, ililigtas ka niya. Immediate, no? Napakabilis ng mga pangyayari. Napatunayan nila. Bumalik ka lang kay Yahweh, aayusin nila ni Lord lahat yan. So yun ang una. Ang mga nasa gobyerno natin, kapag tayo ay tapat sa Diyos, kapag tayo ay tinutupad natin ang ating mga pangako sa Diyos, ang Diyos ay naglalagay ng mga pinuno na kinikilala siya at mapayapa ang bansa. Pero, may pangalawa. Yung pangalawa, kapag ikaw din ay hindi tapat sa Diyos, hindi mo ginagawa ang mga pangako mo, ikaw bilang citizen, no? As a nation, hindi mo kinikilala ang Diyos. Pinapabayaan mo ang iyong responsibilidad sa Diyos. Pamumunuan ka at maglalagay ang Diyos na magpapahirap din sa iyo. Kaya, totoo na kung ang ating mga pinuno ay palyado, ay may tinuturo ang Diyos sa atin. Manumbalik tayo sa Kanya. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. Wala tayong magagawa dun sa pinuno kasi ang Diyos ang naglagay doon. Eh di, sa Diyos tayo humingi, Lord, patawarin mo kami at maglagay ka ng mga magagandang pinuno sa amin. Mahirap intindihin to ng lahat ng mga tao. Bihira ang makakaintindi. Tayo lamang, ikaw lamang na magtitiwala sa Panginoon. Kaya yan ang ating katanungan ngayon. Kilala ko ba ang Diyos na pinaglilingkuran ko ngayon? Kilala ko ba ang Diyos na sinasabi kong aking tagapagligtas at Panginoon? Para sa Kanya ko ipagkatiwala ang buong buhay ko. Lahat ng aspeto ng buhay ko, kahit politika, kahit career, ano man, gaano ko siya kakilala. Ngayong umagang ito, sinasabi ng Diyos, kilalanin mo ako bilang Diyos na exclusive ang pagsamba na gusto ko. Walang iba, ako lang. Kung gusto mo akong pagtiwalaan, kailangan ako lang. Ako ang Diyos na maawain at kung ikaw ay hihingi ng tawad, pagkatawarin kita. Ako ang Diyos na magtatanggol sa iyo. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Ililigtas kita. Ako ang Diyos na kailangan mong laging alalahanin. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, kailangan mong alalahanin ako. At ako ang Diyos na dapat namumuna sa iyo. Kung gano'n ang pagkakilala mo sa Panginoon, may pagkakatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. At yun nga ba, may pagkakatiwala nga ba natin sa Panginoon? Nakilan